Iba ka talaga, Erwin. Iba ka. Mga walang niya! Papatayin ko kayo! Calvin, huwag! Tawan mo ako, Marley! Papatayin ko mga taksil na to! Hindi, huwag, Calvin! Maawa ka! Dapat kang mamatay! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Wala siyang maalala sa nangyari. Paano ngayon, Doc Rick? Mananagot ba siya sa batas? Ipinagtanggol niya ang karangalan niya bilang lalaki, bilang asawa. Pero napatay niya si Evelyn. Ang masasabi ko lang sa ngayon, kailangan manatili muna siya rito sa ospital. Naiintindihan ko. Ako na makikipag-usap kay attorney. Papuntahin mo rito si attorney. May mga bagay din akong dapat ipaliwanag sa kanya. Ay, napabaliw na ba si Calvin? Hindi ko pa yun masasagot sa ngayon. Matinding traumang nakita niyang pagtataksil ni Evelyn. Kung baliw na nga siya o hindi pa, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Bakit hindi pa pwedeng umuwi si Calvin? Auntie Aya, nakabatay si Calvin. Dapat nga nakakulong siya eh. Kung hindi nakialam ang kaibigan niyang doktor, dapat nakakulong na ngayon si Calvin. Eh bakit parang galit na galit ka sa pinsan mo? Ikaw naman ang nagboluntary na mag-asikaso ng kaso. Sa halip na kampihan mo si Calvin, bakit parang mas galit ka pa yata sa kanya? Kung tutuusin, dapat maawa ka kay Calvin. Siyang niloko ni Evelyn. Pasensya na. Magulo rin kasi ang isip ko eh. Kahit paano, naawa lang ako kay Evelyn. Dapat pinalayas na lang niya ito at hindi pinatay. Hindi na tayo dapat pang magsisihan. Ang kailangan natin gawin ngayon ay tulungan si Calvin. Paano si Evelyn? Si Evelyn na naman. Hayaan mo siyang mabulok sa morgue. Mabuti ngayon sa kanya. Kahit kailan wala akong tiwala sa babaeng yun. Bakit naman ganon, Auntie? Masyado naman yata ang galit mo kay Evelyn. Yun lang ang totoo, Farley. Hindi siya dapat pinakasalan ni Calvin. Wala siyang kwentang babae. Ang sabi ni Farley, inabutan ka ng kapatid mong si Raul. Hawak ang isang patalim. Habang si Evelyn, nasa kama niyo sa kwarto, tuguan, wala ng buhay. Doc Rick, wala talaga akong maalalang ako ang pumatay kay Evelyn. Calvin. Totoo. Totoo, nagdilim ang paningin ko nung makita kong may kasama siyang ibang lalaki sa sarili naming kwarto. Pero hindi ko matandaan na ako yung sumaksak sa kanya. Okay, naniniwala ako sa'yo. At hindi ako nababaliw, Rick. Matino ako sa oras na to. Meron pa ako mga itatanong sa'yo. Pag nasagot mo ng maayos, papayagan na muna kitang umuwi. Ipapasundo kita kay Farley. Paano ang kaso ko? Bahala ng abogado mo tungkol doon. Pero ang paraan lang daw para makalusot ako ay kailangan lumabas na nagkaroon ako ng temporary insanity. Oo, Calvin, totoo yun. Kaya ka namang ipagtanggol ng iyong abogado. Pero para makasiguro kung matino ka ngayon o hindi, kailangan tapusin ko ang pagtatanong ko sa'yo. Kung hindi sana ako baldado, napigilan ko mangyari ang lahat. Raul, maupo ka. Tigilan mo ang paglakad ng pabalik-balik. Naiintindihan kita bilang kapatid ni Calvin. Sinubukan mo siyang pigilin na pasukin ang kwartong kinaroroonan ni Evelyn at ang demonyong lalaking iyon. Pero taksil ang babaeng iyon. Baboy! Akalain mo, sa kwarto pa nilang mag-asawa, doon pa niya napiling gawin ang kataksilan nila. Ay, nako. O sige, maupo ka. Pilitin mong mag-relax. Kailangan pag-isipan natin kung paano makakalusot si Calvin sa kaso laban sa kanya. Hindi dapat makulong ang kapatid mo. Tutulungan kita, pinsan. Huwag ka mag-alala. Bigla ka yata nagka-oras para sa akin, pinsan. Dati pa naman ako may oras para sa iyo, ah. Pati na kay Raul. Ikaw lang tong hindi naniniwala sa akin. Hindi ba? Ako mismo nagsumbong sa iyo na si Evelyn ay may ginagawang kalokohan. Pero hindi ka naman agad niwala sa akin. Farley, tama na.
Hindi sa nanunumbat ako, pero matagal na ako concerned sa'yo eh. Hindi ka lang naniniwala sa akin. Farley, Ngayong may malaki kang problema, narito lang ako pinsan. Tetestigo ko para sa'yo. Para hindi ka madiin sa kaso. Baka nga mapawalang sala ka pa eh. Dahil talagang nahuli mo sila sa akto. bakit ba tayo narito, Farley? Para malibang ka. Pumili ka dyan sa magagandang sumasayaw. Tapos iuwi mo. Gawin mong gusto mo. Makakatulong yan para makalimot ka sa trahedyang nangyari sa'yo. Hindi ko to kailangan. Umalis na tayo dito sa bar. Pinsan, kailangan mo to. Tsaka, umorder na ako ng alak eh. Iinom tayo. Magsasaya. Akong bahala sa'yo. Basta maupo ka lang dyan. Saan tayo pupunta? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang lasing na lasing ako. May napatay ka, Calvin. Itatapon natin sa tulay. Ano? Anong sinabi mo? Yung dancer, habang nasa kwarto kayo at nagpe-perform siya ng private show para sa'yo, pinaslang mo. Pinsan, sinaksak mo siya. Hindi, Farley. Hindi yan totoo! Nawalan ka ng malay matapos mo siyang mapaslang. Mabuti na lang nakita ko ang buong pangyayari, kaya para hindi ka makulong, itatapon natin ang bangkay ng dancer. Itatago natin ang pangyayaring to. Hindi, Farley! Hindi totoo sinasabi mo! Hindi totoo! Tulungan mo ako, Calvin. Buhatin natin tong dancer. Hindi. Ayoko. Hindi ako pumatay sa kanya. Pinatay mo siya! Pinatay mo sa saksak! Halika na, tulungan mo ako! Ihulog natin siya rito sa tulay! Hindi. Wala akong alam dyan. Hindi ko yung pinatay. Hindi totoo sinasabi mo, Farley! Wala akong matandaan! Wala! Ihahatid ba kita sa loob ng mansyon? Hindi na. Huwag na. Ako nang bahala. May susi ako sa pinto. Iwan mo na ako, Farley. Uy, okay ka lang? Naparami talaga inom mo. Hanggang ngayon lasing ka pa yata. Please. Iwan mo na ako. Ako nang bahala sa sarili ko. Okay. Bibisitahin ulit kita bukas. Pinsan, tandaan mo kakampi mo ako. Ano tong ginawa mo, Farley? Totoo kayang minapas lang akong dancer? Totoo kayang patay ng dancer na itinapon namin? Ay, mabuti na lang pumayag siyang doon namin natapon ng bangkay sa dagat. Mas mabuti yan. Wala na talagang makakakita pa sa bangkay ng dancer. Nasaan na si Farley? Hindi ko alam. Bakit maniningil ka na? Hindi pa naman. Alam naman niya kung magkano ang usapan namin. Good. Kung gano'n manahimik ka na lang dyan. Alam kong may ipagagawa din siya sa'yo pero sisiguruhin kong mas magaling akong lalabas sa ating dalawa. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo, Susan. Basta nangako ako sa sarili ko, hindi ako iibig sa kahit kaninong customer. Ang lahat para sa akin ay trabaho lang. Kung walang bayad, di nila ako maaangkin. Wala na naman si Farley. Kailan ba siya haharap sa akin para magkausap kami ng maayos? Ang sabi niya, bibisita ulit siya ngayong araw na ito, Auntie Aya. Ano na naman ang nangyari sa inyo kagabi? Hindi ka dapat labas ng labas dahil may kaso ka pa. At hindi na alos nagpapahinga abogado para matulungan ka lang. Sinama ako ni Farley kagabi dun sa labas para malibang ako pero ayoko sana mapilit siya. Hindi ka tuloy namin nakasabay mag-dinner. Madaling araw na kasi kami nakabalik ni Farley Calvin, hindi ito makabubuti sa kaso mo. Makikita ng mga tao na sa halip na nagdadalamhati ka sa trahedyang nangyari, nagsasaya ka pa. Hindi tama ang ginagawang ito ni Farley. Kaya nga lalo ko siyang dapat na makausap.
Wala akong maalala. Hindi ko matandaan ang mga sinasabi sa akin ni Farley. Pero natatandaan mong sinama ka niya sa bar at uminom kayo? Oo, Rick. Alam kong nalasing ako. Pero hindi ko maalalang may binayaran kaming dancer para mag-private show at pinaslang ko to. Hintayin nating lumutang ang babaeng tinapon niyo sa dagat. Doc Rick, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Hindi ko kayang pumatay ng kahit na sino. Hindi ako ganong klaseng tao. Oo, Calvin. Buo ang paniniwala ko sa'yo. Pero kung malinaw na may itinapon kayo bangkay ng babae sa dagat, may biktima nga. Ang tanong na lang ngayon, paano at sino ang pumaslang sa kanya? Nagdududa ka ba sa akin? Calvin, makinig ka sa akin. Masama ang duda ko sa pinsan mong si Farley dahil siya rin na nagdidiin sa'yo sa pagkamatay ni Evelyn. Pero wala tayong ebidensya. Kaya hanggat malaya ka pa, mag-ingat ka sa kanya. Obserbahan mo siya. Huwag mong baguhin ang pakikitungo sa kanya at sabihin mo sa akin ang lahat ng mapapansin mong kakaiba. O kahit hindi kakaiba, basta i-report mo sa akin ang lahat ng kilos niya. Pero gusto ko sana lumayas na siya sa condo unit na pinarerentahan ko. Pwede rin, kung yun ang gusto mo. Sabihin mo mismo sa kanya yan. Huwag kang matakot na maggalit siya sa'yo. Kung sa tingin mo yun ang tama, at kung yun ang nararapat, gawin mo. Oh, Auntie Aya, bakit lumabas ka pa ng kwarto? Gabi na. Ikaw nga ang gusto kong tanungin, Calvin. Natanaw kita mula sa kwarto ko na umiinom ka pa. Nagpapantok lang, Auntie. Anong nangyari sa pag-uusap niyo ni Doc Rick? Ngayon, pinayuhan niya akong sundin ang kutob ko na gusto kong paalisin si Farley sa condo unit ko. Gawin ko raw at paalisin ko nga raw. Sa tingin ko tama nga siya, Calvin. Pero kaya nga po akong umiinom ngayon eh. Nagdadalawang isip ako. Wala naman siyang hinihingi sa akin. Kung masama ang plano ni Farley, bakit siya pa gumagastos para isama ako kung saan-saan? Pagkatapos, naglalaan siya ng oras para malibang ako. Wala siyang hinihinging kapalit. Hindi nga siya nagbabanggit ng pera o pabor na pwede kong ibigay sa kanya. At nitong nakaraang gabi ay yan. Ano ang meron nitong nakaraang gabi? Pinrotektahan niya ako. Saan? Sa ano? Ibig ko sabihin, nangako siya, Auntie, na tetestigo siya pabor sa akin para hindi ako makulong. Kaya nalilito ako ngayon eh. Para sa akin, Calvin, tama ang una mong desisyon. Paalisin mo siya sa condo unit mo. Hindi rin kasi maganda ang kutob ko kay Farley. Hindi siya ang klase ng tao na kikilos na wala siyang mapapala. Habang lumalalim ang gabi, lalo akong hindi dalawin ng antok Pinatay ko na ang ilaw. Ito na lang lampshade ang iniwan kong bukas para isipin ni Auntie na natulog na ako sa kwarto ko. Nakakaawa si Auntie, naka-wheelchair na. Ang lamig ng hangin Calvin. Evelyn? Hindi ka totoo. Patay ka na. Calvin, bakit? Anong bakit? Bakit mo ko pinatay? Hindi! Hindi ka totoo. Wala ka na. Patay ka na. Hindi na bumabalik ang patay. Hindi na! Hindi mo ko dapat pinarusahan. Nagdurusa ako. Tumigil ka! Hindi ka totoo! Calvin. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Nawala siyang bigla. Pero kitang-kita ko. Si Evelyn. Nagpakita muli si Evelyn. Nakita mo si Evelyn? Oo. Nagpakita siya sa akin. Anong sinabi niya? Bakit ko raw siya pinatay? Sa tingin mo, totoong multong nakita mo? Oo, Rick. Isa siyang multo. Paano mo na siguro? Inahawakan mo ba? Tumagos ba ang kamay mo sa katawan niya? Bakit ba ganyan ang mga tanong mo? Ikaw ba kung makakita ka ng multo? May isip mong hawakan siya?
Hindi ba matatakot ka rin? Pero Calvin, dati mo siyang asawa. Isang taksil na asawa. Walang dahilan para masabi ka kung makita siya. Pinagtaksilan niya ako. Galit ka pa rin sa kanya. Higit sa galit ay sakit ang nararamdaman ko, Doc Rick. Nasaktan ako sa nakita ko. Tinapakan niya hindi lang ang pagkalalaki ko, kundi buong pagkatao ko. Sapat ba ang galit at sakit para paslangin mo siya? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Akala ko ba naniniwala kang hindi ko kayang pumatay? Nalilito ako eh. Sino ba talaga kakampi ko? Sino ba talaga naniniwala ang inosente ako? Ako? Kung ganun, bakit ganyan ang direksyon ng mga tanong mo sa akin, Rick? Gusto kong masiguro na hindi magbabago ang mga sagot mo sa akin. Ako ang doktor mo. Ako ang nakakaalam ng mga dapat kong itanong sa'yo. Hindi ka dapat magduda sa akin, Calvin. Sa lahat ng malapit sa'yo, sa akin ka dapat magtiwala. Nagtitiwala ako sa'yo. Pero bakit nga ganyan ang mga tanong mo? Parang nagdududa ka na nakakita ako ng multo eh. Dahil hindi ako naniniwala sa multo. Eh ano tawag mo sa nakita ko? Hindi ko masasagot yan. Maaring imahinasyon dahil nakainom ka na ng alak. Hindi ako lasing kagabi. Nagpapaantok lang ako. Pero hindi mo siya nahawakan. Malayo siya. Mas malapit siya sa terrace. Paano ko siya hawakan? Halos tumakbo ko palayo sa kanya. May kasama ka nang makita mo siya? Wala! Nag-iisa ako nun. Kausap ko talaga si Auntie Aya pero bumalik na siya sa kwarto niya. Nag-iisa na ako na magpakita si Evelyn. Kung magpapakita siya uli, tawagan mo ko agad sa telepono. Bakit? Gusto kong ilarawan mo sa akin ang eksaktong itsura niya. Bakit ba? Para saan? Makakatulong ba yan para mapawalan sala ako sa kaso ko? Makakatulong yan para mapatunayan natin kung talagang multo siya o nagkukunuring multo para masiraan ka ng bait. Ay, mabuti bumalik ka na. Hindi na naman nagpakita si Farley sa akin sa araw na ito. Hindi rin kami nagkita, Auntie. Si Raul ang kasama kong pumunta kay Doc Rick. Ay, nasaan na si Raul? Pinarada niya yung kotse. Susunod na yun. Pabuti't sinamahan ka ng kapatid mo. Opo. Sige, Auntie. Akita mo na ako sa kwarto ko. Napagod ako sa pag-uusap namin ni Doc Rick eh. Mas lalo nagiging magulo ang lahat sa iisip ko. Raul, ikaw ba yan? Matutulog na ako. Bukas na tayo mag-usap. Ako to, Calvin. Evelyn, may hawak kang patalim. Oo, Calvin. At gagawin ko sa'yo ang ginawa mo sa'kin. Hindi ka totoo! Totoo ko! Bumalik ako para gawin to sa'yo! Wag! 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 Ma'am Aya, dinala ni Sir Farley si Sir Calvin sa doktor niya. Bakit? Bakit na naman? Hindi si Raul ang pamangking ko. Sigaw raw siya ng sigaw kagabi. Nakita raw niya si Evelyn. Ang kawawa kong pamangkin. Hindi siya pinatatahimik ng konsensya niya. Bakit nga po ba hindi nakakulong si Sir Calvin? Samantalang siya naman talagang pumatay kay Evelyn. Hindi. Hindi mo alam ang totoo. Walang nakakaalam sa atin kung anong totoong nangyari. Natagpuan si Evelyn na may tama ng saksak sa katawan, pero walang nakakita kung sino gumawa noon. Pero ayon po kay Farley, si Calvin lang ang may motibo. Lalo pa nga't nahuli ni Calvin si Evelyn na may kasiping na ibang lalaki. Ewan ko, Nurse Wilson. Mahirap paniwala ang papatayin ni Calvin ang asawa niya. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng tao, lalo na kapag sa ganung sitwasyon. Ay, iwan mo na muna ako. Ma'am Aya, bilang personal nurse nyo, hindi ko po kayo pwedeng basta iwan kahit sandali. Ang pili ni Sir Farley, kapag nagising na kayo, dapat palagi akong nasa tabi nyo. Ay nako pues, layuan mo na muna ako. Hindi porke nakabilanggo ako sa wheelchair na ito, magtitiis na rin ako makipag-usap sa'yo. Ma'am Aya... Hindi ko alam kung saang ospital ka kinuha ng pamangking ko. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit parang siyang nagpapatakbo ng tahanang ito. Pero isang bagay ang sinisiguro ko sa'yo. Hindi kami papayag ni Raul na tuluyang guluhin ni Farley ang buhay ni Calvin. Iwan mo na si Calvin dito sa klinik. Oh, Calvin. Narinig mo sinabi ni Doc Rick. Iwan na muna kita. Maupo ka na, Calvin.
Doc Rick, sigaw siya ng sigaw kagabi. Sasasakin daw siya ni Evelyn. Tumakbo kami ni Raul sa kwarto niya pero siya lang naroon. Walang ibang tao. Wala kaming nakitang multo. Maaaring hindi niyo nakita pero kakausapin ko pa rin si Calvin. Please, kailangan ko isara ang pinto. Sige, okay Doc Rick. Dito lang muna ako sa labas. Hihintayin ko matapos ang session niyo ng pinsan ko. Umuwi ka na. Ako na maghahatid sa kanya sa mansion. Okay, as you wish. Paano? Sige pinsan. Balitaan mo na lang ako sa pag-uusap niyo ni Doc Rick ha. Ciao! Calvin, are you okay? Talk to me. Totoo ang patalim. Kuminang to sa dilim. Alam kong totoo ang patalim na hawak ni Evelyn. At si Evelyn? Hindi ko alam. Madilim. Pero parang multo yung nakita ko. Yung boses. Boses ni Evelyn. Sigurado ka? Pero galit ang boses. Gusto niya akong patayin. Kapag nagagalit si Evelyn noon, ganon ba ang boses niya? Hindi ko alam. Okay, magsimula ulit tayo. Ano ang eksaktong nakita mo? Pwede ba, Rick? Ayoko na ng paulit-ulit. Kuminang ang patalim. Totoo ang patalim na nakita ko. Kung totoo ang patalim, hindi siya pwedeng maging multo. Kung hindi siya multo, sino siya? Bakit siya biglang nawala matapos kong magsisigaw sa takot? May hokus-pokus na nangyayari. May nananadya para takutin ka. Pero sinong gumagawa nito? At anong motibo niya? Yan ang gusto ko ring malaman. Kaya nga ang bilin ko sa'yo, pag nagpakitang muli si Evelyn, tawagan mo ko. Paano ko pa maiisip na tawagan ka? Natakot na nga ako eh. Paano kung sinaksak na niya ako? At natuluyan ako? Kung multo nga siya, hindi ka niya mapapaslang. Eh kung tao siya, pwedeng napatay niya ako. Pero Rick, hindi niya tinuloy. Sumigaw ako. Sumigaw ako sa sobrang takot. Nang mapasigaw ka, natatandaan mo ba kung pumikit ka o nagtakip ka? O may hinarang ka para depensahan ang sarili mo? Oo. Hinarang ko ang unan dahil yun lang ang naabot ko kagad. Hinarang ko ang unan sa mukha ko at pagbaba ko ng unan. Ayun, nawala na yung multo. Nawala na ang multo ni Evelyn na may hawak na patalim. Uminom tayo. Sige na. Uminom tayo. Gladys, Susan. Okay ba ang ginawa ko, Farley? Oo. The best ka talaga, Susan. Uy, kailan ako sasali sa drama? Malapit na. At sisiguruhin ko sa'yo, Farley, matutuluyan si Calvin kapag ako nang kumilos. Sa ginawa ko lang nung isang gabi, sa tingin ko halos mamatay na siya sa takot. Pero ang hinihintay kong mangyari ay ang tuluyan siyang mawala sa sarili. Kailangan si Doc Rick mismo magsabi na baliw na nga talaga si Calvin. At pagkatapos, ikaw nang mamamahala sa lahat? Paano ang kapatid niya? Huwag mong kalilimutan, pinsan ka lang niya. May tiyahin ka pa, ang auntie Aya mo at ang kapatid ni Calvin, si Raul. Akong bahala sa dalawang yun. Minsan na akong pumatay. At kung kinakailangan gawin, gagawin ko ulit. Mapasakin lang ang lahat. Ang lahat-lahat. Walang natagpo ang bangkay sa dagat. Maaaring nagsasabi ng totoo si Calvin. Walang lumutang na katawan ng babae hanggang ngayon. Paano mangyayari yun? Ako ang kasama niya nagtapon ng bangkay. Kung totoo may pinatay si Calvin, hinahanap na siya dapat ng mga pulis. Pero walang napapabalitang missing mula sa club. Ni walang kamag-anak na nagre-report na may nawawala silang kamag-anak na dalaga. Binayaran ko yung iba pa ng katrabaho sa club para tumahimik sila. Binayaran mo rin ba pati mga kamag-anak? Hindi ako naniniwalang papayag silang tumahimik na lang kapalit ng anumang halaga. Kung talagang napatay ang kaanak nila, natitiyak ako magsasampa sila ng reklamo. Kung hindi man laban kay Calvin, at least doon mismo sa may-ari ng bar kung saan siya nagkatrabaho. At kung totoong nagsuhol ka, pwedeng pati ikaw sampahan ng reklamo. Teka, sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Farley, ang sinasabi ko lang, mahirap paniwalaang napatay ni Calvin si Evelyn. At pagkatapos kinabukasan, may pinatay naman siyang dancer na tinapon niya raw ang katawan sa dagat. Ganon din yun. Pinalalabas mong nag-iimbento ako. Kung talagang nangyari sinasabi mo nangyari, nasaan ang bangkay? Bakit walang lumutang sa dagat? Anong
Malay ko, baka kinain ng pating yung katawan. Bakit ba kung makapagtanong ka? Talo mo pa yung totoong investigador. Bakit naghihintay kang may lumutang na katawan sa dagat? Gayong ang dapat nga ay tiyakin nating walang lumutang na katawan. Para wala nang ebidensya sa krimeng nagawa ni Calvin. Para hindi siya tuluyang makulong. Hindi ko alam kung anong motibo mo, Farley. At ginugulo mo ang buhay ni Calvin. Pero ito ang sinisiguro ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para lumitaw ang totoo. At mapatunayan kong inosente ang kaibigan ko. Bakit mo to ginagawa, Farley? Sa iyong sariling kadugo pa. Hindi ko alam ang tinutukoy mo, Auntie Aya. May ginagawa kang masama. Pero hindi ko matukoy kung paano at ano ito. Hindi mo pala matukoy eh. Bakit mo ko pinagbibintangan? Dahil ramdam ko, Farley. Malakas ang kutob ko. May pinaplano kang masama kay Calvin. Hindi ko alam na manghuhula ka na pala ngayon, Auntie. Ako mismo ang nagsabi sa kanya na may nangyayaring hindi maganda sa mansyon na ito. Nagsimula ang lahat nung mamatay si Evelyn. Pinatay siya ni Calvin. Walang nakakitang pinatay ni Calvin ang asawa niya. Tatagpuan siya ni Calvin na patay na. Hindi totoo yan. Ako mismo kasama ni Calvin na mangyari ang... Wala siyang kasama nang matagpuan niya si Evelyn. Iyon ang totoo. Ha? Teka. Bakit, Farley? Sagad na ba hanggang buto ang paghahangad mo sa yaman ng pinsan mo? Para magplano ka ng masama, makuha lang ang lahat ng ito? Nagbago na ang plano. Hindi mo na ako ipakikilala kay Calvin? Hindi yon, Gladys. Kung ganon, anong plano ang magbabago? Hindi si Raul ang uunahin natin. Eh kung ganun, sino? Susan, kakailanganin kita uli. Pero ako, kailan ako kikilos? Maghintay ka lang. Darating ang panahon mo, Gladys. Sa pagkakataong to, kailangang ulitin ni Susan ang drama niya. Sino ang... Evelyn! Patay ka na! Hindi ako matahimik. Pinagkaisahan niyo ako. Taksil ka! Pinagtaksilan mo ang pamangkin ko! Hindi yan totoo. Si Calvin ang unang nagtaksil. Sinungaling! Hanggang sa kabilang buhay, nagtatahi ka pa rin ng kasinungalingan! Hindi ako sinungaling. Alam kong itinulak mo si Calvin para maghalit sa akin. Walang iya ka! Hanggang sa kamatayan, maitim ang budhi mo! Sa halip na magsisi ka, bumalik ka pa at nagpapakita sa akin para manumbat! Patay ka na! Manahimik ka na sa impyerno! Bumalik ako para tapusin ang kadaldalan mo. Hindi! Hindi! Hindi ikaw si Evelyn! Farley! Ano nangyari? Napatay mo ba? Oo, sinakal ko siya hanggang sa malagutan ng hininga. Sigurado kang patay na. Oo, sabi. Bakit ganyan itsura mo? Parang takot na takot ka. Kinakabahan ako eh. Habang sinasakal ko siya, parang may nanonood sa akin. Natatakot ka na sa sarili mong multo? Hindi, Farley. Para talagang... Walang pwedeng manood sa'yo ron. Tulugan lahat sa bahay na to. Ang totoo, tayo lang dalawang gising sa oras na to. Sigurado ka? Oo. At para makasiguro tayong wala makakaalam ng ginawa mo, umalis ka na ngayon. Pero paano tong suot ko? Talin mo yan. Mahirap na. Baka may makakita sa damit ni Evelyn na isinuot mo. Nakatulog na si Calvin. Pansamantala ko siyang binigyan ng pampatulog para mapahinga ang isip niya. Kitang-kita sa mukha niya ang kaguluhang nararanasan niya. Paggising mo, Calvin, ibabalita ko sa iyong sinabi ni Sargento tungkol sa latest result ng investigasyon sa pagkamatay ni Evelyn. Bakit hindi mo ako ginising? Parami akong gustong itanong kay Sargento. Ang magandang balita, hindi nag-match ang fingerprint mo sa patalim na ginamit para paslangin si Evelyn. Maliwanag na iba ang gumawa ng krimen. Kung ganun, sino? Kukunan din ng fingerprint ng kapatid mong si Raul, pati ang pinsan mong si Farley. Pero bakit si Raul? At si Farley, pinsan namin siya, isang kamag-anak. Wala na bang ibang suspect?
Bakit pinaghihinalaan ng mismong mga kamag-anak ko? Calvin, standard procedure raw. Kapag wala pa ring nag-match, tsaka palalawakin ang search o paghahanap sa suspect. Kung hindi nag-match ang fingerprint ko, sa naroon sa patalim, hindi na ako makukulong. Malaki ang chance na hindi ka na makulong. Makakauwi na ako. Wag muna, Calvin. Emotionally unstable ka pa. Mabuting manatili ka muna rito under my supervision. Pero... Nagbuzz ang nurse ko. Sandali, Calvin, ha? Stay here. Tumawag si Raul. Oh, bakit daw? Ang auntie-aya mo. May nangyari. Ano? Bakit hindi mo masabi, Rick? Patay na siya. Bakit? Paano? Ano nangyari? Sinakal daw. Naroon na ang mga investigador. Pero bakit? Sinong papatay sa kanya? Baldado na si Auntie Aya. May edad na siya. Bakit kailangan patay siya sa ganung paraan? Wala pang suspect ang mga polis. Pero, imbestigahan na ang kwarto niya. Tinignan kung may iba pang ebidensya na maaaring naiwan ng suspect. Hindi. Para ko ng pangalawang ina si Auntie Aya. Calvin. Si Raul. Anong sinabi ni Raul? Bakit hindi niya na ipagtanggol si Auntie? Hindi ko pa siya natanong. Mas minabuti kung tapusin na lang muna ang pag-uusap namin. Total, naroon na ang mga investigador. Payagan mo na ako makauwi. Gusto kong makausap si Raul. Gusto kong ako mismo mag-asikaso ng paglilibing kay Auntie Aya. Mas lalo kang dapat manatili muna Pero rito. Doc Rick! Para ko ng pangalawang ina si Auntie Aya. Lalo ako magiging unstable kung patuloy mo akong ikukulong dito sa ospital. Siya si Gladys. Kumusta ka, Calvin? Kinuha ko siya para maging private nurse mo. Hindi ko kailangan ng nurse. Hindi ko kailangan ng tagapangalaga. Okay na si Doc Rick. Kailangan mo nang titingin sa'yo. Magbibigay ng gamot mo sa tamang oras. Kaya kong alagaan ang sarili ko, Farley! Calvin, aburido ka na, oh. Mas lalo mong kailangan ng titingin sa'yo. Hindi ko sabi kailangan ng private nurse! Papuntay mo si Raul! Siya ang gusto kong makausap! Ikaw ang bahala. Pero iiwan ko si Gladys. Binigyan ko na siya ng instructions. Sa ayaw sa gusto mo, kailangan bantayan ka niya. Calvin, hindi ka dapat naiiwang mag-isa. Ang isang nalulungkot na katulad mo, kailangan mayroong nag-aalaga. May nagmamahal. Ano ba sinasabi mo? Well, hindi lang ako private nurse. Pwede rin kitang bigyan ng ligaya. Huwag mo Ano akong ang hawakan. oras na gusto mo? Ano ba? Huwag mo akong hawakan. Calvin, kailangan mag-relax ka paminsan-minsan. Pag-aralan mong kalimutan ang problema. Patay na sila. Pero ikaw buhay na buhay ka pa. At may mga pangangailangan ng buhay na hindi kayang maibigay ng patay. Ano bang ginagawa mo? Tayo lang dalawa rito sa kwarto, Calvin. Sa iyong private room dito sa ospital. Pwede natin gawin ang makakapagparelax sa iyo. Hindi. Sino ka ba talaga, ha? Saka ano ka ni Farley? Kinuha niya ako para sa iyo. Dahil mahal ka ng pinsan mo. Ang gusto lang niya ay para sa kabutihan mo. Sinungaling. Umalis ka na. Layuan mo nga ako. Layuan mo ako! Hindi ko siya maakit, Farley. Kaya hindi mo na painom ang lason. Ganun nga. Dapat ako na lang ang pinapunta mo. Palpak naman lagi ang babaeng yan eh. Hoy, tumahimik ka nga dyan, ano? Madali ang para sa'yo dahil nung una, nagkunwari kang sexy dancer na napatay ni Calvin. At nung hinulog ka sa dagat, lumangoy ka lang pabalik sa pampang. Kaya walang lumutang na bangkay. At nitong huli, nagkunwari kang multo ni Evelyn. Pinatay mo sa takot ang matandang si Aya. Hindi ko lang siya pinatay sa takot. Sinakal ko rin siya hanggang sa malagutan ng hininga. Ha? Ano yun? May nakikinig sa atin. Dito lang kayo! Titignan ko sa labas! Calvin. Ikaw na naman. Pero, iba ang tingin mo sa akin, ha? Hindi nanilisik. Hindi ako matahimik.
Nakikita ko ang nangyayari. Pinagtangkaan mo akong patayin. Ang sabi mo, gagawin mo rin sa akin ang ginawa ko sa'yo. Pero wala akong matandang pinatay kita na ako sumaksak sa'yo. Wala akong maalala! Dahil hindi ikaw ang pumatay sa akin. At sana, mapatawad mo na ako sa aking pagtataksil. Evelyn, kung hindi ako ang pumaslang sa'yo, sino? Sabihin mo sa akin, para matapos na ang misteryo sa pagkamatay mo. Masakit ang ginawa mo, pero matatahimik ka sa pagpapatawad ko. Sisikapin ko, Evelyn. Hindi ko ito may bibigay ngayon. Pero kung sasabihin mo kung sino ang pumaslang sa'yo, pangako, gagawin kong lahat para pagdusahan niya rin to. Si Farley? Siya ang... Oo, Doc Rick. Yun ang sinabi ni Evelyn bago siya tuluyang nagpaalam sa akin. Pero Calvin, hindi na bumabalik ang patay. Hindi totoo ang multo. Yung una kong nakita, hindi yung totoong multo. Yun ang sinabi sa akin ni Evelyn. Calvin, isa akong manggagamot. Sa science lamang ako naniniwala. Sa mga bagay na kayang patunayan ng siyensya. Pero Doc Rick, totoong sinasabi ko. Kanina lang ay nagpakita sa akin na totoong si Evelyn. Ang totoong multo ni Evelyn. Calvin. Humihingi siya ng tawad. Hindi na nanlilisik ang mata niya. Wala siyang hangad na patayin ako o parusahan. Siya mismo nagsabi sa akin, hindi ako ang pumatay sa kanya. Kaya hindi nag-match ang fingerprints dahil talagang hindi ako. Pero nung inimbestigahan ka, paulit-ulit mong sinabi na huli mo si Evelyn may kasiping na iba. Kaya sinaksak mo ito hanggang sa mapatay mo. Oo! Inaamin ko, sinabi ko nga yun. Pero ngayon, natatandaan ko na kung bakit. Naaalala ko na kung bakit ko yung sinabi. Pinatay mo siya, Calvin. Kitang-kita ko. Sinaksak mo si Evelyn. Hanggang sa mapatay mo siya. Galit na galit ka dahil sa pagtataksil niya. Sinaksak ko si Evelyn. Pinatay ko siya dahil nagtaksil siya. Ako bumatay sa kanya. Oo, Calvin. Yun ang totoo. Pinatay mo siya. Sinaksak mo siya. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Si Raul. Siya ang kasama mong pumasok sa kwarto. Si Raul. Kasama ko siya. Nakita niyang pinatay mo si Evelyn. Nakita niya. Doc Rick, naalala ko na lahat. Naalala ko na. Mabuti kung ganon. Sige, Calvin. Sabihin mo sa akin ang totoong nangyari. Gustong makausap ni Calvin si Raul. Uy, ano naman ngayon sa akin? Hindi na dapat makarating sa ospital si Raul. So, ako ang pipidol kay Raul? May tiwala ka pa rin sa akin? Siyempre naman, Gladys. Alam mo namang sa pagitan niyo ni Susan, ikaw ang mas gusto ko. Sabi ko na nga ba may pagnanasa ka pa rin sa akin. Oo, Gladys. At gusto kong tayo lang dalawa maghati sa yaman ni Calvin. Kaya ganito ang gusto kong gawin mo. Sir Raul, aalis ka raw? Tumango siya. Pupuntahan mo si Calvin sa ospital? Tinitingnan niya ang susi ng kotse niya. Pwede ba kitang maistorbo sandali? Magpapatulong sana ako. Palapit na siya sa akin. May kailangan lang akong ibigay sa'yo. Halika, lumapit ka pa ng konti. Huwag kang mag-alala. Hawak ko na ibibigay ko sa'yo. Heto. Ganyan nga. Sumigaw ka lang. Asido yung binuhos ko sa mukha mo. Doc Rick, kinakabahan ako. Bakit wala pa hanggang ngayon si Raul? Baka may nangyari na rin sa kapatid ko. Sasamahan kita, Calvin. Tayo na. Ilalabas ko ang kotse. Pupunta tayo sa mansyon ngayon din. Sana mali ang kutob ko. Sana abutan pa natin buhay ang kapatid ko.
Mahusay! Magaling ka talaga, Gladys. Eto, inumin mo ang alak na to. Magsasaya tayo sa ating tagumpay. Salamat, Farley. Sinabi ko naman sa iyo, kayang-kaya ko ito. Buhay pa siya! Hindi problema yan. Ako nang tatapos sa kanya. Akin ang patalim. Heto, mahal ko. Wala na magiging sakses laban sa akin. Wala na! Nalagutan din ang hininga. Anong ipinainom mo sa akin? May laso ng alak na ininom mo, Gladys. Aray sa'yo! Natural. Hindi naman pwedeng tatlo tayo maghati sa yaman ni Calvin. Sige, Gladys. Mamatay ka na. Tapusin mo ng pagdurusa. Mga demonyo kaya ang mga uda. Patay na silang dalawa. Hindi makapaniwala si Gladys na papatayin natin siya. Calvin, para makasiguro tayo sa kaligtasan nating lahat, eto ang phone. Oh, sinong tatawagan ko? Si Sargento, pasunurin mo sa mansyon. Oo nga, tama. May direct dial ba sa phone mo? Wala. Pero nakasave ang phone number ni Sarge. Sergeant Benito, hanapin mo at pasunurin mo agad sa atin. Farley, ano yun? May paparating ng mga polis. May nakakita sa atin? May tumawag ng pulis? Hindi tayo dapat umalis. Pero paano natin ipaliliwanag ang dalawang bangkay na to? Akong bahala. Dito lang tayo. Self-defense ang lahat. Akin ang braso mo. Anong gagawin mo? Self-defense wounds. Kailangan mapaniwala natin sila na inatake tayo ni Raul. Kaya natin siya pinatay. At si Gladys, paano natin ipaliliwanag? Naglason siya. Dahil may relasyon sila ni Raul, hindi niya matanggap na namatay si Raul. Matalino ka talaga, Farley. O sige, ito na mga braso ko. Gawin mo na ang kailangan para magkaroon ako ng defense wounds. Raul! Raul! Nakahandusay si Raul. Sinisip ang walang malay. Calvin, Doc Rick, mabuti dumating kayo. Sila pumatay kay Auntie Aya. Oo, tama. Sila nga. Sinungaling ka, Farley! Matagal mo akong pinaniwala na akong pumatay kay Evelyn! Yun ang totoo. Hindi! Alam ko na ang totoo! Binilog mo ang ulo ko! Pinaikot mo ako hanggang sa maniwala akong yun ang totoo! Oo! Oo, sige. Inaamin ko pinaikot nga kita. Pero ano pang magagawa mo ngayon? Patay na silang lahat. At kayo ni Doc, kayo na isusunod ko. Diyan ka nagkakamali, Farley. Hindi kami susugod dito nang hindi nakahanda. Oh, sige na! Oh, pusasan lahat yan! Ano, hoy! Pusasan na sila! Kasunod nila mga pulis. May mga sugat ako. Biktima rin ako. Sinungaling ka! Pananagutan niyo ang mga pagpatay na ginawa niyo! Hindi! Farley, ayoko makulong! Si Calvin ang killer! Maniwala kayo! Hindi mo na ako mapapaikot, Farley! Sisiguraduhin ko na mahanap namin ng sapat na ebidensya para hindi ka na makalabas pa sa bilangguan! Nagkakamali kayo! Hindi ako dapat makulong! Si Calvin! Siya ang kriminal! Hindi dapat masayang ang plano ko! Akin ang kayamanan ni Calvin! Sa akin lang dapat mapunta! Baliw ka, Farley! Ikaw ang baliw! Hindi! Ayoko makulong! Tanggalin niyo ang boses! Ikaw babae ka! Ikaw ang nagpanggap na Evelyn para itulak ako sa takot at kabaliwan! Oo, ako nga! Pero si Farley may pakana ng lahat! Handa akong tumistigo! Sasabihin ko lahat! Ang buong plano niya! Huwag niyo lang ako isama sa bilangguan! Ayoko makulong! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po dito na tayo sa totoo, mga katrupa.